Hello guys. Alam nyo, sabihin ko lang sana yung points of view ko. Bakit ang dami-dami mga DDS, pabor na pabor kay Duterte? Eh, isipin nyo na lang, yung inutang ni Duterte, 7 trillion pesos. Mula nung si Aguinaldo hanggang kay President Noynoy, ang utang ng Pilipinas nasa 5 trillion. Pero nung nakaupo na si Duterte, nadagdagan ng 7 trillion sa loob ng 6 na taon. Isang presidente lang yan, halos nalagpasan yung utang ng lahat ng presidente ng Pilipinas mula kay Aguinaldo hanggang kay President Noynoy Aquino. Yan ba yung the best president ng mga DDS? Ito pa sa war on drugs. Yung 7 trillion na inutang ni Duterte, walang transparency, walang liquidation, walang summary kung saan napunta yung 7 trillion. Hindi nga naramdaman ng mga Pilipino kung saan napunta yung 7 trillion na yan Pero hindi ka pa pinanganganak, may utang ka na. Yung 120 million Pilipino, babayaran yung 12 trillion na utang ng Pilipinas dahil kasama yung inutang ni Duterte na 7 trillion. Tsaka yung war on drugs ni Duterte. Di ba nung panahon ni Duterte, mapagbintangan ka lang, maturo ka lang user, patay ka kagad. Halos patong-patong yung mga bangkay sa mga Polinare dahil sa dami ng mga pinagpapapatay nung panahon ni Duterte. Samantalang nung araw, ang war on drugs nun, save the user, jail the pusher and the drug lords. Ngayon baliktad, kill the user and save the pusher and the drug lords. Sino ba yung drug lords? Sila Michael Yang, yan yung mga advisor ni Duterte. Yan ang mga drug lords, advisor ni Duterte. Yan ba yung tamang war on drugs na sinasabi ng mga DDS? Tapos nun yung natuklasan na ng custom sa magnetic lifter na billion shabu, illegal drugs. Ang nakulong yung mismong head ng custom dahil nalaman niya na kung sino yung may-ari ng illegal drugs na yan, sila Polong at Manscarpio na asawa ni BP Sara. Dahil sila yung mga protector ng mga drug lords. Ganyan ba yung successful na war on drugs na sinasabi ng mga DDS na yan? Paano masusugpo yung droga? Yung mismong drug lords, pinoprotection ng Duterte. Paano mauubos yung droga sa Pilipinas? Yung mismong nag-i-import ng droga, sila Duterte. Tapos yung mga gumagamit, pagpapatayin niya. Tama ba yun? Tsaka, the best president daw si Duterte, sabi ng mga DDS. Halintulad pa si Duterte kay Pinoy. Si President Noynoy, ipinaglaban yung Pilipinas against sa bullying, panghaharas ng China, aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Ang ginawa ni Pinoy, nag-file siya ng complaint sa International Court at noong 2016 nahatulan na panalo ang Pilipinas sa kaso laban sa China. Anong ginawa ni Duterte? Di ba ibinasura niya, sinabi niya na, nako, yung papel na yan parang toilet paper lang. Pinaboran pa niya yung mga inchik na natalo sa kaso. Tama ba yun? Tapos,
Sabihin pa ni Duterte na yung Mindanao daw gusto na magsarili, gagawa ng sariling bansa. Yung pala, inaangkin ng China yung Mindanao, yung Palawan, at Luzon, at pati yung West Philippine Sea, pati yung mga alipores ni Duterte na yan. Sabihin, wala raw West Philippine Sea dahil mas pabor sila sa China. Dapat ang obligasyon ng presidente sumunod, ipaglaban ng Philippine Constitution, ang ating saligang batas. Anong ginawa ni Duterte? Hindi niya pinaglaban yung saligang batas, yung Philippine Constitution, kasi nakasaad sa Philippine Constitution na dapat ipaglalaban mo yung bansang Pilipinas, yung mga Pilipino, yung 120 na Pilipino, at ang teritoryo ng Pilipinas. Anong ginawa niya? Halos ipamigay niya na sa China yung teritoryo ng Pilipinas. Gusto na tayong gawing province of China. Yan ang mga gustong-gusto ng mga DDS. Samantalang illegal yan. Wala yan sa saligang batas. Ang obligasyon ng presidente ni Duterte ipaglaban ng Pilipinas, ang 120 million Pilipino, at ang ating teritoryo. Anong ginawa ni Duterte? Halos ipamigay niya yung Pilipinas sa China. Tapos pagpapatayin yung mga mapapagbintangan na gumagamit ng droga, yung mga user, without due process. Hindi pa dumadaan sa husgado, may desisyon na siya. Samantalang wala naman tayong death penalty, pero pinagpapapatay niya agad yung mga Pilipino without due process in court. So, hindi niya pinaglaban yung mga Pilipino, patay agad. 30,000, halos patong-patong yung mga bangkay dyan sa Puninarya. Tapos sasabihin ng mga DDS, the best president si Duterte. Ganyan ba yung the best president? Sana mag-isip yung mga DDS na yan, na kaya tumataas ang presyo ng bilihin dahil sa impact, law of demand and supply, dahil napakalaki ng utang natin. Nadagdagan ng 7 trillion, kaya nagtataas yung presyo ng mga bilihin. At dapat yung Pilipinas sa pangbubuli ng China, dapat pinaglalaban ni Duterte. Anong ginagawa niya? Halos ipamigay niya na yung Pilipinas sa China, ang West Philippine Sea. Anong sinabi ng alipores ni Duterte? Na walang West Philippine Sea. Tapos yung mga DDS na yan, pabor na pabor kay Duterte. Hindi ba kayo nag-iisip, DDS? Pumising na kayo. Isipin nyo kung tama yung mga ginagawa nyo. Kung yung presidente nyo, nung ex-presidente na si Duterte, yung mga action, yung responsibilities, duties and responsibilities ni Duterte, naaayon sa saligang batas. Maraming salamat po.